ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. Pakibati naman ng katabi ng magandang gabi. Ikalawang araw ng ating pagnonobena para sa ating kapistahan ng ating patron na si San Jose. At ngayong araw na ito, tayo ay tinuturuan ni Jesus ng pinakamahalagang aral na dapat ginagawa at gagawin natin ngayong panahon ng Kwaresma. Alam niyo po kung anong aral na iyon? Hello. Tinitest ko lang po kung may kausap po ba ako. Ha? Ang aral na yon ay ang aral ng panalangin. Sabihin nyo nga po, panalangin. Sa pasimula ng panalangin na tinuro ni Jesus, tinatawag natin ang Diyos bilang Ama namin. Ama natin. No? Ibig sabihin, pinapapasok tayo ni Jesus sa kanyang pamilya. Hinahayaan niya tayong tawagin ang kanyang Ama na
Ama namin. Dito pinapakita na ang Diyos ay isang Ama. Ang Diyos ay isang Ama. Hindi po ba? Sino sa inyo ang may mga anak dito na ang tawag sa inyo bilang magulang ay nanay? Meron bang ganun sa inyo, di ba? No? Uso kasi ngayon, di ba, yung tita, pakisabi naman kay tito, di ba, ganon? Yung anak mo, yung kaibigan niya, ang tawag sa mga magulang ay tita at tito, di ba? Yung magulang ng kaibigan, di ba? Pero, anong pakiramdam pag tinawag kang nanay? Anong pakiramdam pag tinawag kang tatay? Di ba iba? Iba kapag tinawag kang Aling Mering, di ba? Iba pag tinawag kang Tita Claire, di ba iba? Kesa sa tawagin kang Nanay Mering, di ba ganon? Di ba? Parang mas close kayo. Tatay Berto, di ba? Kumpara sa Tito Bert, di ba? Ibang pakiramdam. Yung pakiramdam na kasama ka sa pamilya, kapamilya ka. Hindi lang magulang ka ng kaibigan, kundi isa kang pamilya. Isang pamilya. At ganito, ang pinaparamdam sa atin ni Jesus, ang tawagin ang Diyos na Ama namin. May tatlong katangian ng Diyos bilang isang Ama ang ipinapakilala sa atin ni Jesus. Tatlong katangian. No? Hinihiling ko po, no? Tapusin nyo itong tatlong ito. No? Pakinggan ninyong mabuti. No? Pag nakaapat ako, pwede na po kayong matulog. Okay lang po ba yon? Ha? Pero pag nakakaisa pa lang ako, bawal matulog. Ha? Gigisingin ko po kayo. Ha? Nakikita ko po kayo. Okay po ba yon? Deal? Simulan natin. Unang katangian, ang Ama ay isang pinuno. Sabihin nyo nga po, pinuno. Sinasabi natin sa panalangin, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Sundin ang loob mo. Bilang pinuno, ang Ama ang nasusunod. Tama po ba? Dahil siya ang nasusunod, siya ay nagpapasunod. Tama? Bilang tagapagpasunod, alam niya kung saan dadalhin ang kanyang pamilya. Alam niya kung ano ang dapat ituro sa pamilya. At bilang Ama, alam niya kung paano pamunuan ang isang pamilya. Ganyan po ba ang inyong mga ama sa pamilya? Hello. Parang hindi maka-agree yung iba sa akin di ba? No? Hindi tumatango no? Kumukunot yung noo. No? Nung sinabi kong ang isang ama ay isang pinuno, kumunot yung isang no? Yung noo nung nasa harapan ko Nung sinabi ko ang ama ang nagdadala sa pamilya sa kabutihan, no? Parang tumaas yung kilay nung nandito sa harapan di ba? Ganyan ba ang inyong ama? Ganyan ba ang ama sa inyong pamilya? O baka naman baliktad na ngayon, ang ama na ang sumusunod sa anak. Tama ba? May ganyan. May mga anak, pag hindi nasunod ang gusto, iiyak. Iiyak ng malakas, magdadabog, maglalayas. Kaya anong gagawin ng ama? Sige na, susunod sa anak, di ba? No? Hindi mo ibigay yung cellphone, magwawala. Kaya para tumahimik, ibigay na lang. No? Alam nyo po, meron akong, bubukingin ko na. No? Bubukingin ko na sarili kong pamilya. Meron akong kapatid. Yung kapatid ko po, may anak na kambal. Tuwing magbabakasyon sa amin, pag bakasyon, no, tuwing pupunta sa bahay namin, no, napapansin ko, sabi ko, lahat ng mga pamangkin ko, cellphone ang cellphone. Sabi ko sa kanila, bakit hinahayaan nyo mag-cellphone? No? Sabi, bakasyon naman, Father. No? Ano namang gagawin nila? No?
Bakit hindi na lang mag-color, no? Yung coloring book, no? Kasi ganun ako nung bata no? Drawing, color, sulat ng pangalan, no? Bakit di niyo turuang magganon para makabuluhan naman ang gagawin, no? Sabi, kasi iiyak pag kinuha ang cellphone. Sabi ko, kasi sinanay nyo sa cellphone. Lagi siya sabi sa akin, kasi hindi ka magulang. Kaya hindi mo alam. No? Napapailing na lang ako, oo nga, hindi ko talaga magiging alam. Kasi hindi ako magulang. Pero tingnan nyo, sinong nasusunod? Ang bata. Pag hindi nasunod ang gusto, magdadabog, iiyak, magwawala. Kaya baliktad ang mundo. Sa pamilya ngayon, ang magulang ang sumusunod sa anak. Pero, meron din namang iba. Iba naman ang sa iba. Meron naman ang ama, sa halip na sila ang namumuno sa pamilya, baliktad. Ang anak ang namumuno sa pamilya. Yung mas marunong pa ang anak na magpatakbo ng pamilya dahil yung ama nagbibinata. Ang ama feeling binata. May kilala ba kayong ganyang ama? No, yung gabi na nasa labas pa nakikipag-inuman. May ganyan ba kayong kilalang ama? No? 'Di ba baliktad? Yung anak nasa loob, no? Gumagawa ng gawaing bahay. Yung ama nasa labas nakikipag-inuman. Hello. May kilala ba kayong ganyang ama? Ang isang ama, isang pinuno. Pinamumunuan ang pamilya. Pangalawang katangian ng isang ama, ang ama ang tagapagtaguyod. Sabihin nyo nga po, tagapagtaguyod. Ano nga po yung una? Yung pangalawa? Yan. Okay. Tingnan ko lang kung di pa kayo magising yan. No? Tagapagtaguyod. No? Sinasabi natin sa panalangin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang isang ama, provider. Isang provider. Sa kanyan magmumula ang pangangailangan ng pamilya. Siya ang takbuhan ng pamilya. Ulitin ko po. Siya ang takbuhan ng pamilya. Hindi tinatakbuhan ang kanyang pamilya. No, 'di ba? Malinaw 'yon, 'di ba? No? Takbuhan ng pamilya, hindi tinatakbuhan ang pamilya. Ganyan ba ang ama sa inyong pamilya? Tagapagtaguyod? Siya ba ang tagapagtaguyod o siya ang tagasira? Hello. Siya ba ang tinatakbuhan o siya ang tumatakbo? Siya ba ang tagapagbigay o siya ang humihingi? Ang isang ama, tagapagtaguyod. Kaya dapat ang isang ama nagtatrabaho, nagsusumikap para sa pamilya. Father, baliktad na ngayon. Yung tatay ang nasa bahay, yung nanay ang nagtatrabaho. So, sino ang tatay? Ang gulo, di ba? Yung nanay. Sino ang nanay? Minsan hindi rin Yung tatay yung anak. Di ba? Yung anak naman ang nanay. Siyang nag-aalaga ng bata. Ginulo natin yung pamilya. Pero sa panalangin na tinuturo ni Jesus, pinapakita sa atin na ang tatay dapat tagapagtaguyod. Sa kanya magmumula ang kailangan ng pamilya. Pangatlong katangian ng isang ama, malapit na po matapos. Kapit, konti na lang. No? Pangatlong katangian, ang isang ama ang tagapaggabay. Sabihin nyo nga po. Ano yung una? Pangalawa? Pangatlo? Tagapaggabay. Sinasabi natin sa panalangin,
huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Ang isang ama naglalayo sa pamilya sa masama. Ang isang ama lumalayo sa tukso at hindi nagpapatukso. Ang isang ama ang tagapagtanggol ng pamilya sa masama at naglalayo sa pamilya sa kapahamakan. Ganyan ba ang mga ama sa inyong pamilya? Siya ba ang naglalayo sa pamilya sa tukso o siya yung madalas natutukso? Hello. Father, wala na po Natukso na talaga. No? Lumipat na ng bahay, no? Wala na ang ama, no? Ang isang ama, siya ba ang naglalayo sa pamilya sa masama o siya ang sanhi ng kasamaan? Ang ama, siya ba ang tagapaggabay o siya ang nagdadala sa pamilya sa kapahamakan? Mga kapatid, ito po ang katangian ng isang ama. At ganito ang Diyos sa atin, isang pinuno na ating sinusunod, isang tagapagtaguyod na mapagbigay, at tagapaggabay na naglalayo sa pamilya sa kapahamakan. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang nobenaryo ng ating patron na si San Jose. Siya ay isang esposo ng mahal na Birheng Maria, pero siya din ay isang ama kay Jesus. At bilang ama, bagamat hindi siya ang tunay na ama, bagamat hindi niya tunay na anak si Jesus, tumayo siya bilang pinuno ng kanyang mag-anak. Siya ang nagpalaki kay Jesus. Siya ang nagturo ng maraming bagay kay Jesus. Si San Jose ang nagtaguyod kay Maria at Jesus. Sa pagkakarpintero, binuhay niya ang kanyang mag-anak. Bagamat simple, pero marangal. Hindi marangya, pero matuwid. Si San Jose ay naging tagapaggabay ng kanyang mag-ina. Naalala nyo, nang manganib ang kanyang mag-anak, dahil pinahahanap ni Haring Herodes ang sanggol na si Jesus, itinakas ni San Jose, inilayo sa kapahamakan ang kanyang mag-ina, pinagtanggol sa kasamaan si Jesus at Maria, dahil si San Jose ay isang tagapaggabay. Ganyan ang isang ama. Iyan ang isang ama. Ganito po ang ama. Ganito maging ama. Kaya kung hindi mo kayang maging katulad ni San Jose o magpakaama, huwag kang magiging ama. Hello. Yung mga nandito po, no? Alam ko, mas marami ang babae, no? Kung hindi mo kayang maging ama, huwag kang maging ama. Dahil ang pagiging ama ay isang bokasyon. Hindi lang yan isang gusto. Marami sa atin gusto magkapamilya. Pero tingnan mo, tanungin mong sarili mo, para ka ba sa pagpapamilya? Kaya marami sira ang pamilya. Kasi hindi marunong maging ama. Hindi marunong maging ina. Ito ang tinuturo sa atin ng panalangin na Ama namin. Ang magkaroon ng katangian ng isang ama na makikilala natin sa Diyos na tinatawag nating Ama namin. Amen. Amen.